As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa mga awit, Kabanatang 88, Talatang 13. O Panginoon, ako sa iyo'y dumaraing. Sa umaga'y dumarating sa harapan mo ang aking panalangin. Kaibigan, ang umaga ang isa sa mga pinakamagandang bahagi ng bawat araw. Sa ganitong pagkakataon ay napakabuting tayo ay lumalapit sa ating Panginoon sa pasasalamat at pagbabasa ng Kanyang banal na salita. Maraming salamat po muli sa inyong maagang pag-tune in saan man po kayo naroroon sa inyo pong pakikinig dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagtangkilik. At kung kayo po ay nasa inyong mga sasakyan, ingat po kayo sa inyo pong pag-drive. Sa inyo naman po na mga sumusubaybay sa social media, maraming salamat din po sapagkat kayo po ay maaga sa pagsubaybay dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. At ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo. Dito nga po sa ating palatuntunang Rise and Reflect, ay ninanais natin na ang bawat araw ay pasimulan sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At mula sa ang Bible Pinoy Version ay itutuloy po natin ang aklat na ating binabasa, ang Hebreo, Kabanatang 12 po tayo at talatang 14 hanggang 24. Sikapin ninyong mamuhay na kasundo nyo ang lahat at mamuhay kayo ng banal. Kasi kung hindi, di nyo makikita ang Panginoon. Siguraduhin nyong na-i-experience nyong lahat ang kagandahang loob ng Diyos. Huwag kayong maging bitter, nakakagulo lang yan at nadadamay pa yung iba. Dapat wala kahit isa sa inyo ang maging immoral o hindi makadiyos kagaya ni Esau. Pinagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay para lang sa isang meal. Alam nyo na ang nangyari pagkatapos. Gusto niyang makuha ang blessing para sa panganay, pero tinanggihan siya ng tatay niya kasi hindi na niya mababago yung ginawa niya. Kahit umiiyak pa siyang nakiusap. Hindi kayo lumapit sa bundok na nakikita at nahahawakan, kagaya ng Mount Sinai na nilapitan ng mga taga-Israel. May nagliliyab na apoy doon, sobrang dilim at nakakakilabot.
may napakalakas na hangin, tunog ng trumpet at may boses na naririnig. Nung narinig ng mga tao ang boses na yon, nagmakaawa silang tumigil na ito kasi hindi nila kayang tanggapin ang inuutos. Kahit sinong tumapak sa bundok, maski hayop pa yan, dapat batuhin hanggang sa mamatay. Talagang nakakatakot yung nakita nila. Kaya nasabi ni Moses na nanginginig ako sa sobrang takot. Pero kayo, sa Mount Zion kayo lumapit at sa city ng buhay na Diyos, ang Jerusalem sa langit at nandun ang mga libo-libong angels. Nagpunta kayo sa masayang pagtitipon ng mga panganay ng Diyos. Nakasulat sa langit ang mga pangalan nila. Ang nilapitan nyo ay ang Diyos na judge ng lahat ng tao. At nandito din ang mga spirito ng mga mabuting tao na ginawang perfect. Nilapitan nyo si Jesus. Siya yung naging daan para magkaroon ng bagong kasunduan at nilapitan nyo rin ang winisik na dugo na nag-promise ng mas magagandang bagay kesa sa dugo ni Abel. Paano tayo mamumuhay sa lipunan na parang puno ng galit at paghihimagsik? Ang Hebreo, Kabanatang 12, Talatang 14 ay ini-outline ang isang magandang strategy. Ang mga Kristiyano ay dapat mamuhay ng maingat, ang sabi niya, na ginagawa ang lahat ng pagsisikap na mamuhay ng payapa sa lahat at maging banal. Ang sekreto sa gayong pamumuhay ay ang biyaya ng Diyos, kaibigan. Nakikita ni Apostol Pablo ang pamumuhay Kristiyano bilang parehong katibayan at bunga ng biyaya ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Sang-ayon sa talatang 15 hanggang 17. Lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing na mga panganay ng Diyos na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos at ginawa na niyang ganap. Sang-ayon sa talatang 23 ng Kabanatang 12 ng Hebreo, ang panawagan ay lumapit tayo sa Diyos. Ang mga talatang 18 hanggang 24 ay patuloy na gumagawa ng mahalagang pagtalakay sa kadakilaan ni Kristo sa pamamagitan ng paghahambing ng karanasan ng mga unang tumanggap ng kautusan sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan naman ng pananampalataya kay Kristo. Sa mga talatang 18 hanggang 19, inulit at pinalawak ni Apostol Pablo ang kaibahan na itinala sa mga Hebreo, Kabanatang 2, talatang 2 hanggang 4 upang i-highlight ang pagkakaiba. Ang Sinai, kung saan ibinigay ang kautusan, ay isang lugar ng apoy, kadiliman, karimlan at bagyo o malakas na hangin. Lalo pang nakakatakot na pinalala dahil sa apoy at tunog ng mga trompeta at kulog ang mga salita na sinalita ng Diyos. Ang mga tao ay hindi makayanan ang iniuutos sang-ayon sa talatang 20. Nakakatakot ang tanawin na maging si Moises ay nagsabi, "Ako ay nanginginig sa takot," sang-ayon sa talatang 21. Samantala, ang Mount Zion ay isa pang pangalan para sa Jerusalem sa Lumang Tipan. Ito naman ang lugar kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang presensya at sumamba ang Israel. Ngunit inilalarawan ito ng mga talatang 22 hanggang 24 bilang spiritual na location o lugar at isang bagong relasyon. Ito ang lungsod ng Diyos na buhay, ang makalangit na Jerusalem at ang simbahan ng mga panganay na ang mga pangalan, sang-ayon kay Apostol Pablo, ay nakasulat sa langit. Yaong mga pumupunta sa Mount Zion sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumalapit din sa Diyos, sa mga espiritu ng matuwid na ginawang sakdal at kay Jesus. Siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan na nagsalita ng mas mabuting salita kaysa sa dugo ni Abel.
Itinatampok, kaibigan, ng talatang ito ang higit na mataas na katangian ng New Covenant kumpara sa Old Covenant. Binibigyang diin ang kahalagahan ng paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na may paggalang at pasasalamat, hindi takot at pangamba. Kaibigan, sa ating pananampalataya at pagtanggap sa ating tagapagligtas at tagapamagitan ang ating Panginoong Hesukristo, malaya tayong makalalapit sa Diyos Ama ng may paggalang at pasasalamat. Kaibigan, anong pag-asa ang makukuha natin sa mga talatang iyong napakinggan ngayon? Paano ka binibigyan ng kasiguruhan sa paglapit mo sa Diyos mula sa ating mga nabasang talata? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para po sa inyo na nasa social media, maaari po kayong mag-comment dyan sa ating pong comment section. Sa oras na ito, inaanyayahan ko po kayo na lumapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, Ikaw na naglalaan ng mga mabubuting bagay para sa inyong mga anak. Ikaw na nagsusustain ng aming mga buhay. Ginising niyo kami sa umagang ito na taglay ang ipinahihiram ninyong hininga. Maraming salamat po sa buhay na muli ninyong ipinahiram sa amin. Panginoon, alisin mo po sa amin ang takot at pag-aalinlangan sa aming paglapit sa inyo. Bigyan niyo kami ng kumpiyansa sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa inyong anak, ang aming tagapamagitan, na kami po ay malayang makalalapit sa inyo ng may paggalang at pagpapasalamat. Panginoon, sa oras na ito akin pong itinataas ang aming mga tagapakinig na may mga suliranin, Panginoon, may mga personal na dalahin. Akin pong ipinapakiusap, Panginoon, sapagkat kayo ang nakababasa ng kanilang kaisipan, nakaaalam ng kanilang kalagayan. Tugunin niyo po sana ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Ipagkaloob po ang kanilang mga pangangailangan. Ipinapakiusap ko, Panginoon, ang patuloy na paggabay ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa amin upang kami po ay makalakad ng naayon sa inyong kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ingatan po sa amin pong mga lugar na pupuntahan at ilayo po sa mga kasakunaan. Maraming salamat sa pagdinig niyo po sa aming panalangin, sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli akong nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM at ang ating programang Rise and Reflect. Maraming salamat sa inyong maagang pag-tune in. Patuloy ko rin pong ini-offer sa inyo ang ating pong Bible Study Guide na Explore kung kayo po ay hindi pa nakapag-aaral ng mga aralin sa Bible Study Guide na ito. Ito po ay aming ipinamimigay ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong mga kumpletong pangalan at address at contact numbers dyan po sa comment section kung kayo po ay nasa social media. At kung kayo naman po ay nakikinig sa radyo, ang atin pong mga numero kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong kumpletong pangalan at address, o kaya ay mayroon kayong kaibigan na gusto nyo pong i-enroll, ay ipadala lamang po ninyo ang kanyang kumpletong pangalan at address dito po sa mga numerong aking babanggitin, 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
At sa inyo naman po na nasa Facebook page and YouTube channel, dyan po sa comment section, pwede nyo pong i-comment ang mga pangalan at kumpletong address ng inyo pong gustong padalhan. Ito ang iyong kaibigan, Nerio Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Ang susunod, may nagmamahal sa iyo. Pagpalain ka ng ating Panginoon sa iyong patuloy na pagsubaybay sa mga programa dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.